marami na kayong matutunan. Mga 2 oras, tsaka 2 oras. Okay na ba sa inyo yun? Ang oras, ano? 4 hours. Ayaw nyo ng 4 hours. Ayaw nyo. Pag nagde-date nga kayo, 4 hours din eh. Di ba nakakabitin, di ba, pag nag-date ng 4 hours? Dapat 5 hours. Sabi nung isa, up 3 hours, okay na, sulit na nga eh. Nakailan na yun up. Nakailang kiss. Sabay hug. Ang init-init pala, kiss and hug ka. Anyway, pag ganyan yung topic, kasi tuwang-tuwa kayo, ano? Tuwang-tuwa kayo pag ganyan yung topic. May mga taga-Bacolod ba dito? Mga Ilonggo? Mga Tunto? Taas kamay! Mga Yudikakak? Taas kamay! Okay, mga Ilonggo. Taas kamay, mga Ilonggo. Yan, mga Bisaya. Taas yung kamay. Mga Tagalog. Yung mga Tagalog. Okay. Ako po kasi Ilonggo po ako. Kaya po, kami po, pag nagsalita po kami ng Tagalog, Ilonggo pa rin pakinggan. Di ba? Pinipilit po naming magtagalog. Pero ang tuno namon, Ilonggo, Japon. Ilonggo, Japon, di ba? Yung topic natin, parang nagkukwentuhan lang tayo, masaya lang tayo. Gusto niyo ba yun? Kasi, yung speaker, mukhang negosyante. Komedyante. Di ba? Pwede ba yun? Anyway, ito na yung topic natin. So bago po natin i-discuss yung topic natin, syempre may mga bago, magpakilala muna ako, okay lang? Parang ikukwento ko lang yung short journey ko sa network marketing hanggang naging part ako ng board of directors ng Tao Elevate. Okay lang ba yun? Baka may ma-inspired sa akin sa kwento ko. Kasi yung life ko po noon, anak po ako ng isang pintor ng sasakyan, yung papa ko, nagpipintura ng sasakyan. Yung mama ko naman, nagtitinda po siya ng mga ulam-ulam sa school. Mga puto, ganun, mga pangmeryenda, yun yung work niya noon sa amin, sa Bacolod. So, yun po kami pinalaki. Nagtapos po ako ng caregiver. 6 months. Ito yung kwento. Kasi gustong-gusto ko talaga sana maging mass communication. Yung mga chismoso, masscom, di ba? Yung mga masscom, di ba, tawag doon, mass communication, yun yung mga nagre-report, mga chismoso yun eh. Nadala ko nga dito sa pag-network, chismoso po ako eh. Alam nyo ba yung girlfriend nun? Wala sila dito, nag-date na naman. Ganito yan. Bago ako naging caregiver, kasi pagka-graduate ko po ng high school, gusto ko na sana magkaroon ng college. Kaso lang wala man pangtustos sa college yung parents ko. Kasi nga, di ba, pintor lang naman. Pag pintor kasi yung tatay mo, usually ano lang yan, tsambahan lang. Pag may nakontrata, yun, magkakapera kayo. Pag wala, edi wala rin. Ganun yun. Saan yung electric pa natin? Dapat nakatutok sa speaker yan. Para may energy yung speaker. Nagalaw. Yan. Yan. Huwag kayo kasi maglapitan. Huwag yung idikit kasi mga balat nyo. Maiinitan kayo niyan. Yan. Medyo lang. So yun po. Sabi ko, Papa, gusto ko sana mag-aral. Wala eh. Sama ka muna sa akin dito sa shop, sa talyer. So sumama ako kay Papa. Sama ako sa kanya. Siguro mga 3 taon din ako sumama sa kanya sa talyer. Kaya natuto po ako magpintura ng sasakyan. Magaling po ako doon magpintura ng sasakyan. Kaya pag nagkaroon po kayo ng sasakyan, pag nabangga, papinturahan nyo po doon sa huwag na sa akin eh, BOD na ako eh. Sa mga talyer doon, papinturahan nyo po doon. Pero marunong ako, skills ko po yun. Marunong po ako magpintura. Tapos may customer kami doon. Habang ako Papa, sumasama ako sa trabaho, may customer kaming pare. Para may foundation siya. Sabi niya, uy, Sunny Boy, napakasipag mo. Kunin kaya kitang scholar. Ini-scholar niya ako, pinaaral niya ako ng caregiver sa Red Cross, 6 months. Nakapasa po ako doon 6 months. Red Cross. Nakapasa ako ng caregiver. Isa lang yung hindi ko doon napasahan. Pag sa Red Cross ka pala mag-aral, may training doon na langoy, yung swimming. Hindi ako nakapasa. Kaya hanggang hindi ako marunong lumangoy. Pero sumisid, magaling ako. Sisid lang eh. Ang dali-dali lang sumisid. Pero yung langoy, yung magpo-float ka, hindi talaga eh. Parang 12 feet yun. Binato kami sa 12 feet. Kailangan lulutang ka. Nung ako yung binato, siguro mga ilang kasi hindi ako nakalutang. May kumuha sa akin sa baba. Nalunod ako eh. Baka malunod ako. Kaya hindi talaga ako doon nakapasa.
So, ibig sabihin, hindi ko natapos caregiver, hindi ako nakapasa. Kaya tumuloy na ako kay Papa, nagtrabaho. Sabi ni Papa, tagal mo na nagsasama sa akin. Buti lang ganda ng mindset ng father ko, sabi niya. Mas maganda, maghanap ka na lang ibang trabaho. Kasi kapag ito pa rin yung ginawa mo, at magiging pintor ka rin someday, yung future family mo, ganun din. Baka hindi rin makapag-college. Yung mga anak mo, walang maayos din na buhay. Sabi. Tama nga, no? Apply ako ng trabaho. Sige pa, apply ako bukas. Sa Bacolod po, meron po doon McDo tsaka Jollibee. Sa inyo ba meron din? Yes. O buti naman. Nakakain na kayo sa McDo? Yes. Jollibee? Yes. Yung lagi nakangiti, di ba? Kahit binabagyo na si Jollibee, nakangiti pa rin. Nag-apply po ako ng McDo. Yung qualification nila doon, tall, dark, and handsome. Nagkataon, brother, dark and handsome lang ako. Matanggap ba ako? Hindi. Hindi ako natanggap sa McDo. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Nag-apply po ako sa Jollibee. Ito good news. Yung qualification dun sa Jollibee, tall, dark, and handsome pa rin. Matanggap ba ako? Hindi. Pero kapag may backer ka, matanggap ka? Yes. Naalala ko, yung may-ari ng Jollibee sa Bacolod, yung tita ko, yung anak nun, nung boss, nung pinakamayari ng Jollibee sa Bacolod, yung mga anak nun, yung tita ko yung nag-aalaga. Minisis ko tita ko, tita, nag-apply ako sa Jollibee, tulungan mo naman ako. Kasi nag-apply ako sa McDo, hindi ako natanggap. Dito sa Jollibee, baka hindi rin ako matanggap. Alam mo naman yung pamangkin mo, pogi lang yan, pero walang height. Nangyari dyan. Ba't ganun, no? Pag walang height. Bakit? Pag naggawa ka ba ng hamburger, kailangan matangkad ka? Pag nagagawa ka ng french fries, kailangan matangkad ka. Di ba? Buti na lang sa networking, walang height-height. Pag masipag ka, yayaman ka. Di ba? So, ganun nangyari. Sige, ako bala. Pasa ka lang. Kinausap yung boss niya. To cut the long story short, natanggap po ako sa Jollibee. First job ko po. First job ko, Jollibee. So, dito mga nag-work din sa Jollibee noon, ng mga working students sila. Yan, di ba? Bro, ito may kwento sa amin. Sa amin to sa Bacolod. Pag natanggap ka doon, meron niyang tinatawag na orientation sa mga bago. Parang ganito. Ang tawag dito, New Leaders Orientation. Mga bago. Na-apply nandyan. Ina-assist yung mga bago. Tama? Ang iba nagre-repress. So, inorient kami. Siniperate po yung may mga itsura tsaka walang itsura. Dito banda yung walang itsura, dito yung may mga itsura. Tapos ng yes niya. Baliktarin ko pala, dito yung walang itsura. Yung mga itsura. Guys, doon po ako nabilong sa may mga itsura. Oo, doon ako nabilong sa may mga itsura. Parang ayaw maniwala. Oh. Parang ayaw maniwala. So guys, sabi, okay guys, dito kayo ha. Kasi kayo ang ilalagay namin sa cashier, sa dining area. Kasi po, yung may mga itsura, nilalagay po yan sa cashier, tsaka sa mga dining area. Sila yung pang front eh. Sila yung pang front. Kami yung ako nalagay ako sa malapit sa guard. Muntik na ako mag-guard. Pagpasok ng customer, ang ginagawa ko doon, good morning, ma'am. Welcome po sa Jollibee. Tapos dapat nakangiti ka niya, nakangiti ka. Pag hindi ka nakangiti, pagalitan ka ng manager. Tapos after may kumain, lalabas yan. Dapat gaganon ka. Ma'am, thank you po. Please come again. Nakangiti yan. Kahit nag-CR yung customer doon tumailang, kailangan mo mag-thank you doon. Kahit hindi nag-order, parang ano niyan, parang SOP mo na. Every time na may pumapasok, mag-good morning ka. Every time na may lalabas, mag-thank you ka. Ganun ginagawa ko. 6 months, natapos ko yun. Pag walang customer, nagmamap kami. Magaling din ako magmap. Napansin nyo, pag after nyo kumain, may naglilinis agad. Yun yung trabaho ko. Minsan nga may mga Prince Price pa na tira-tira, abang naglilinis, kumakain pa eh. Uy, di naubos. Sayang, di naubos. Di ba? May ketchup pa yan. Uy, may ketchup, di ba? So guys, in-enjoy ko yung sa Jollibee. Natapos ko siya for 6 months. Yung contract. First job ko yon, Jollibee, sa pagiging empleyado ko. Then after nun, nung pag-uwi ko, timing, narinig ko si Jenna B. Kilala niyo si Jenna B? Yes. Pinsan ko po yun. Ang mama namin tsaka mama niya magkapatid. Magkasing height. Kaya tingnan niyo yung height namin ni Jenna B. Hindi kami magkalayo, di ba? Kasi yung mama namin, magkasing height nga. Ganito, mama namin. Ngayon, narinig ko punta ng Manila. Sabi ko, hindi ko papayag na hindi mo ko isama dyan. Sama mo ko dyan. Sabi niya, hindi, may interview bukas. Sige, sama ka. Interviewin tayo. Ito good news.
Yung mag-i-interview sa amin, yung boss yung amo nung tita ko, siya pa rin, yung may-ari ng Jollibee. Yung pala, may i-open siya dito sa Manila na tinatawag na sa mall, parang may itatayo sa negosyo ng mga playground. Playground kasi yung mga anak na mga mayayaman, usually, pag nagsha-shopping yan, pag nagsha-shopping yung mga anak na mayayaman, iniiwan nila yung mga anak nila doon. To cut the long story short, ang naging trabaho namin ni Genevieve sa Manila, kami po ay mga nag-a-assist ng mga anak ng mga mayayaman na mga naglalaro sa mall. Habang yung parents nila nagsha-shopping, kami naman, ina-assist namin maglaro ng PlayStation, maglaro ng Barbie doll, maglaro ng robot, ganon. Ina-assist namin yun. Ako, nagsimula po ako sa pinakababa talaga. Service crew. Si Genevieve nag-start yan, manager siya kaagad. Manager agad. Kasi bakit? Baka hindi niyo po alam. Si Genevieve po, graduate po siya ng summa cum laude nung college siya. Ako naman, muntik na. Muntik na ako nung nag-awarding, tinatawag yung mga summa cum laude. Magkatabi kami. Muntik na, di ba? Kaya yon, manager siya, ako nag-start sa So, syempre, mga taga-probinsya, pakitang gilas yan sa mga manager niya. Tama ba? Grabe First 5 months ko, wala akong absent. Walang absent nung service crew ako. Talagang kahit day off ko, pagpatawag ako, duty ako. Ganun ako kasipag. Alam mo bakit wala akong absent? Lagi ako hinahanap ng mga yayay. Hindi, ng mga bata. Kasi ako inaral ko yung PlayStation. Kaya marunong ako mag-play ng mga, yung NBA, yung may toki-toki yan eh. Toki 19, ang ngayon, Toki 24 na, di ba? Toki 25, ang PlayStation. Tapos mga naglalaroin sila ng mga robots, inaaral ko lahat yan. Kailangan mo siya aralin kasi magtatanong sa'yo yung bata. Tama ba? Kaya yun po, na-enjoy ko yung work ko, 5 months. After 5 months, na-promote ako. Ako na yung head ng mga crew. So maraming crew. Ako yung pinaka-head. So yung kung crew ka, ikaw yung maghugas yan ng pag tumae yung bata, ikaw maghugas yan eh. Kasi normal yun, bata yun, natatay yun, tama ba? Nag-change ng diaper, tama ba? Kaya ginagawa ko, since ako na head ng mga crew, yung gawain ko noon, pautos-utos ka lang, bro, tumae yung bata. Dahil mo muna sa CR, pakilinis ha. Head ng crew eh. Pag wala yung manager, parang manager ka dun eh, tama ba? Siyempre, pakitang gilas pa rin sipag. After nung 6 months ng head ng mga crew, prinomote nila ako, naging store manager ako. Naging store manager ako. Tinawag ako sa office, honey, anong natapos mo? Ay, ma'am, sorry po, wala po akong natapos eh. Caregiver lang po, hindi ko pa natapos, hindi ako nakapasa. Sabi niya, mas maganda, nakita namin yung performance mo. Magaling ka sa mga bata, marunong ka makisama, yung mga games, alam mo lahat, yung pag-transform ng robot, ang galing mo, ipopromote ka namin na manager. Doon ako nilagay sa Trinoma. Alam yung Trinoma? Kasi yung first na punta ko dito, market ako sa Taguig. Nung na-promote ako store manager, Trinoma ako, na-assign. Trinoma. Kami nag-open ng mall noon ng Trinoma. Mga 2 taon ako doon. After 2 years, prinomote nila ako, junior area manager. Naging junior area manager ako. So, sa tagal ng trabaho, ng promotions, na-enjoy ko yung work ko. After 7 years, na-realize ko, para wala akong naiipon. Yun yung buhay ng Sino dito mga empleyado? Baka parehas kasi tayo na experience. Kasi nung empleyado po ako, naalala ko talaga to. Pagkasahod ko, di ba yung sahuran nun? 15:30. Tama ba? Pagkasahod ko ng 15, mag-prepare ka na naman ng budget mo for the next 15 days hanggang 30. Tama? Magpapadala ka pa sa probinsya, magbabudget ka ng pamasahe mo, magbabudget ka ng pangkain mo. Hanggang sa yun lang, doon lang napupunta. Hindi ka na nga minsan makapang-chicks eh. Pag may natutulog mo katabi, pag may natutulog, sikuin mo. Sikuin mo lang, pitikin mo yung tainga para gumising ha. Kasi kitang-kita ko pag sino nakapikit oh. Okay. Okay lang pag may natulog, back to sa umpisa na topic. Ha? Kaya pag may natulog, ikaw na bala dyan, sikuin mo ha. Para hindi tayo mag-start sa simula. Kasi nakaka-distract sa speaker, pag nagtutok yung speaker tapos may natutulog, totoo po yun. Siyempre, pinagandaan namin yung topic tapos matutulog ka dyan. Di ba? Tama ba? So guys, sana ako. Sabi ko sa'yo, nakalimutan ko na eh. Sana ako.
Chicks.